sa lupa nagmula. Bago mo linisin ang lumis ng iyong kapwa, hugasan ang iyong putik sa mukha. Kung ano ang di mo gusto, huwag gawin sa iba. Kung ano ang iyong inutang, ay siya rin kabayaran. Sa mundo ang buhay ay mayroong hangganan, dahil tayo ay lupa lamang. Kaya pilitin mong ika'y magbago, habang may panahon ika'y magbago. Pagmamahal sa kapwa. Isa pong pinagpalang araw sa lahat ng makakarinig ng mabuting balita sa araw na ito. Welcome po sa The Word of God Facebook Live of Daily Gospel. Kumbaga masasabi natin na ang Facebook Live na ito ay para sa ating Panginoong Diyos, na kung saan siya ang gusto nating itaas, ipagmalaki, at masasabi natin na ito'y oras para naman makasama natin ang ating Panginoon at magkaroon tayo ng reflection sa kanyang mga salita. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magkaroon ng pambungad na panalangin. Sa kanya ng Ama at na Anak ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka, amang Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Napakabuti mo po sa lahat ng panahon. Ikaw ang Diyos na mapagpatawad, puno ng pag-ibig, hindi nagbabago kailanman. Sa mga oras pong ito, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Linisin mo po ang aking puso, bigyan mo po ako ng kababaang loob, upang sa ganun, Lord, ang iyong lamang mensahe, ang aming mapakinggan, gamitin mo lamang ako bilang instrumento mo, Panginoon. Awa namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, huwag mo po kami pahintulot sa tukso, ihadya mo po kami sa lahat ng masama. Yes, Lord. Bigyan po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Yan ang nilalaman ng Ama namin. Kaya nga, hindi lamang pisikal na pagkain ang gusto namin matanggap, kundi ang spiritual na pagkain. Nawa, Panginoon, mabusog kami sa Wednesday Gospel. At sana po, tuwing mo sa aming puso ang iyong mensahe. Magkaroon kami ng reflection, Panginoon. Ikaw na ang kumilos, Panginoon, sa mga susunod pang oras. Ano po man yung mga stress, problema, mabigat na dinadala namin sa oras na ito. Kung kami may galit, kung kami may sakit, ano po man ang negative, Lord. In Jesus' name, kinakast out ko in Jesus' name, sapagkat kapuspusan lawan ng Espiritu Santo ang ibig kong manatili sa lugar na ito. Ipuin mo po ang mga makakarinig na ituon, i-focus naman nila ang kanilang isip at puso at espiritu sa iyo upang maunawaan nila ang iyong mensahe sa amin, sa buong mundo. Ang lahat ng ito'y dalahin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Yes, good morning! Welcome po uli sa The Word
of God Facebook Live of Daily Gospel. Kumbaga masasabi natin na bakit nga ba tayo, no, alam tayo lahat may Facebook at merong Facebook Live na pwedeng gamitin. So ako naman, nag-decide ako na yung aking live sa Facebook ay gamitin ko sa kapurihan ng Panginoon. Kasi dapat kasi lahat ng ginagawa natin sa buhay natin, kaya kinikilos lang, kaya sinasabi yan, kailangan nag-glorify natin si God. So isa sa mga way na para mapalaganap ang mabuting balita ngayon ay through social media. At yun nga yung Facebook, nagkaroon ng Facebook Live. So tayo, nagla-live tayo sa Facebook ng mga birthday, o kung ano yung mga pangyayari, yung luto natin. Pero wala nang pinakamasarap i-live, kundi yung mapakinggan ng buhay na salita ng Panginoon. Amen. So, ngayon po ay August 5, 2020. At pagsasaluhan po natin ang Wednesday Gospel. At the same time, 1 year na po. 1 year na ang The Word of God Facebook Live. Salamat sa Panginoon, naka-isang taon na ang The Word of God sa pagbabahagi ng araw-araw na Gospel ni Lord. Sana nabusog tayo sa loob ng isang taon na yun. Bagamat marami pa rin pumapasok na problema, huwag tayo mag-alala, andiyan ang Lord. Kaya nga tayo makakarinig ng kanyang mabuting balita upang tayo bigyan ng kalakasan. Kasi hindi lang naman yung katawan lupa natin ang nanghihina Nanghihina ang ating espiritu, lalo na sa panahon ngayon na may pandemya o pandemic, no? Yung coronavirus talagang malakas siya makakapagpahina. Hindi lang ng katawang lupa, kundi ng espiritu. So una po, ang unang layunin ko bakit po may The Word of God Facebook Live everyday ay para una sa lahat is to seek first the kingdom of God. Yun po dapat ang unang ginagawa ng tao. Na paggising pa lang ng diwa niya kahit hindi pa nakadilat ang kanyang mata, iniisip mo na kaagad na thank you Lord. Salamat kasi bigyan mo ko ulit ng panibagong araw. Amen. Pangalawa po, na layunin ay yung masabi natin nga, our daily bread. Pagkain ng espiritu natin, ang salita ng Panginoon. Amen. At ang pangatlo po, na layunin ay sinasabi natin faith with works. So, kung nakikinig tayo ng salita ng Diyos, syempre sinisik natin first ang kingdom niya, tapos nagiging daily bread natin siya, kailangan may bunga. Yung pakikinig natin ng salita ng Panginoon, kahit sabihin natin nasa simbahan tayo, o kung nanonood man tayo ng mga ganitong gawain, kailangan nagbubunga yan. Kasi hindi naman pwedeng kinig ka lang ng kinig, hindi mo naman sinasabuhay. Kasi nga gusto ng Panginoon is walk by faith, not by sight. Tayo ay mamuhay ayon sa pananampalataya sapagkat patay ang pananampalataya walang gawa. So magka-love team yan. Yung pananampalataya at saka ang gawa. Hindi pwedeng puro ka na lang faith ng faith, naniniwala ako sa Diyos, ganito, ganyan. Lahat naman tayo naniniwala sa Diyos, lahat naman tayo tumatawag ng Panginoon, Panginoon. Pero sabi nga sa Bible, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa pinto ng langit o kaharian ng langit. Hindi yung lamang sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit. Amen. So, kailangan talaga na may pananampalataya ka na at the same time, nagbubunga yung pananampalataya mo, which is yung kilos, paggawa. Dahil kita sa buhay natin, hindi lang siya sinasabi. Hindi lang siya nanggagaling sa nguso, nanggagaling siya sa puso. Amen. So, sana, alam naman natin, no, naranasan natin lahat na kapag nagugutom tayo, physical, halimbawa, ngayong umaga, no, usually, pagising mo sa umaga, naghanap ka ng kate, tinapay, o kaya sinangag. Basta pag nagugutom yung katawan ng lupa natin, gagawa tayo ng paraan para tayo magkaroon ng kabusugan. Andiyan bibili ka ng tinapay, magsasaing ka, basta kakain ka ng anything para ma-fill up yung pagkagutom mo. O kaya pagka-uhaw mo, pag-uhaw na uhaw ka, di ba? So, ganyan din ang ating espiritu. Hindi lang natin napapansin sapagkat hindi natin ito nakikita. Ang ating espiritu nagugutom din yan. At ang pwedeng makapagbigay ng kabusugan dyan ay ang salita ng Panginoon. So, akala lang natin malusog tayo, busog tayo, hindi ba? Pero physical lang yun. Paano yung spiritual? Hindi pala natin napapansin. Gutom na ang ating espiritu sa salita ng Panginoon. At alam naman natin na ang Diyos ginawa niyong perpekto. Hindi naman perpekto, kundi maganda pala ang mundo. Kasi di ba in the beginning, ang sinabi ng Diyos na magkaroon ng liwanag, magkaroon ng araw at gabi, dagat, mga hayop, at lumikha siya ng tao. Ano sabi niya pagkatapos ng gawin yun?
likhain yon. It was good, napakaganda. Nagagandahan siya sa mga ginawa niya, nilikha niya. Sad to say, ngayong panahon na to, sinira ng tao ang kagandahan ng mundo. Unang ginawa ng nilikha ng Diyos. Daming pollution, daming basura, pati isip ng tao napupuno ng basura. So pumangit ang mundo. Pero wag tayong mawala ng pag-asa sapagkat kaya nga merong The Word of God Facebook Live everyday para hatiran tayo ng mabuting balita na hindi pa naman huli ang lahat. Hanggat tayo ay nabubuhay, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na magbalik loob. Amen po. So, kumbaga sa almusal masarap na pinapakain yung ating spirito sapagkat yung katawang lupa natin, whether we like it or natatanda, mamamatay. Kahit anong alaga mo dyan, mamamatayan doon ang katotohanan ng kamatayan. So, dapat pinaghahandaan natin yung pagkatapos mamatay ang katawang lupa ko, saan ako pupunta? Yun ang nakakalimutan ng tao. Nakakala ng tao, okay na yung buhay ko ngayon, hindi ko natin napaghahanda ng ating espiritu, ang ating kaluluwa. At yan po ang gagawin ng Panginoon sa atin everyday. Paalalahanan tayo na, uy, may espiritu ka, may kaluluwa ka. At yung espiritu mong yan, dapat mabuhay ng forever na sa eternal life. O gusto mo yung espiritu mo, yung kaluluwa mo, o kaluluwa natin, is eternal punishment. Ano pa yung eternal punishment? Yung talaga namang sa impyerno tayo mapupunta. Napakahirap naman po yun, no? Na nilikha tayo ng Diyos tapos demonyo ang makikinabang sa ating kaluluwa. Kaya salamat na lang sa Panginoon, nagtsatsaga siya sa atin na sa pamamagitan na lang ng Facebook Live, hindi na tayo kailangan magbihis, hindi tayo kailangan, kumbaga kahit anong ginagawa mo ngayon dyan, siguro baka mamaya nakahiga ka pa sa kama mo, diba? Hindi na kailangan yun Napakabuti ng Diyos na tututusin mo, MECQ ngayon sa Maynila, sa Caratic probinsya, no? Hindi ako, taga Bulacan, andito po ako. Hindi ka makakalabas kung walang quarantine pass, pero salamat sa Panginoon, through social media, pindot-pindot lang, pwede na tayong makarinig ng salita ng Diyos. Pwede na tayong makapagnilay. Saan ka nakakita ng Diyos na ibinibigay na sa'yo ng libre, ayaw mo pang bigyan ng pansin? Amen? Samantalang pag may gusto kong puntahang lugar andiyan mamamasahe ka pa, magbibihis ka pa, hindi pa. Maraming kabutihan at blessing ng Lord na binibigay sa atin na hindi natin binibigyan ng pagpapahalaga. At sana hindi pa huli ang lahat para bigyan natin siya ng priority. Sabi niya seek first the kingdom of God. So ngayon po, ito po ang mabuting balita at ito po ay manggagaling kay San Mateo. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang pananalig ng isang Kananeya. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupang malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gaputok may di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, Pagbigyan na nga po niyo at nang umalis. Siya'y nag-iingay at sunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, Ang mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan niya at ang sabi, Tulungan niyo po ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta may nagsisikain ng mumong naglalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, Napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo. At noon di gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Yes. Alam niyo po, marami na akong basa na mga storya o eksena sa Biblia. Kamukha halimbawa nung yung si Maria Magdalena, yung babatuhin siya ng mga tao kasi yun ang parusa ng araw At sabi ng Panginoon, sige, yung walang kasalanan, batuhin siya. O kaya yung eksena na yung pinapagaling ng Panginoong Jesus, yung mga bulag, nakakakita, mga pilay, nakakalakad. Nasa ang daming senaryo.
At masasabi natin na itong gospel natin ngayon, ang pananalig ng isang Kanineya, alam nyo, ito po yung isa sa mga pinaka nagustuhan ng Panginoong Jesus na pananalig. Nakita niya yung faith. Nakita niya yung faith. At kaya ito ang gusto ng Diyos na tularan natin. So, bigyan mo natin ng senaryo yung mabuting balita, no? Meron po kasi isang babae na Kanineya. Ngayon po, syempre nabalitaan niya na ang Panginoong Jesus ay nagpapagaling, ng may sakit, nakaka-cast out ng demonyo, nakakabuhay ng patay, nangangaral ng salita ng Panginoon. So, nadinig niya yan. So, ngayon, hinahabol-habol niya ngayon ang Panginoong Jesus. Bakit? Sapagkat nananalig siya. Meron siyang pananampalataya. Hindi ka naman lalapit sa isang tao kung wala kang pananampalataya. Hindi ka naman pupunta sa doktor na yan. Kung hindi ka naniniwala, mapapagaling ka niya. Hindi ka naman pupunta sa isang kaibigan mo para sabihin yung problema mo kung hindi ka nagtitiwala sa kanya. Meron kang pagtitiwala, meron kang pananampalataya. So, ganun ang karakter nung babaeng Kanineya. Ngayon, syempre ang Panginoong Jesus busy yan eh. At kasama niya lagi yung kanyang mga alagad. So, sunod tong babaeng Kanineya na to. Ngayon, lumapit ngayon yung mga alagad, sabi, Panginoon, ano ba? Kanina pa yan na habol sa atin, sunod eh. Baka naman pwede pong pansinin niyo na. Kumbaga, sige na po, lapitan nyo na po. Parang nasa gari, umalis na. At tama na yung kasunod-sunod sa atin. Kasi marami pa pong nakapila dyan. Magpapagaling pa kayo. Diba? Pero, itong babaeng Kanineya to, hindi siya mapigilan. Sumisigaw siya. Hindi siya yung tipo ng tagasunod yung Panginoong Jesus na kasi gano'n, di ba? Pag minsan na nakikinig tayo ng salita ng Diyos, tahimik lang tayo or whatever. Pero, yung mga followers ni Jesus, meron dyan tahimik lang, meron dyan umiiyak, meron dyan excited. Pero kakaiba itong babaeng Kanineya na to. Sa dami ng tao, sumisigaw siya. Talagang kinakatch up niya yung attention ng Panginoong Jesus. Amen. Sabi niya, Panginoong Jesus. Ang kaso, hindi naman siya napapansin ng Panginoong Jesus. Hindi natin alam kung talagang hindi siya pinapansin ng Panginoong Jesus dahil maraming tao. O baka naman merong dahilan ng Panginoong Jesus o baka sinadya mo nang hindi niya pansinin yung babae. Amen? So, ang nangyari ngayon, dumating din yung time na kinausap ng Panginoong Jesus yung Kanineyang babae. At yun nga, nandun na nga yung kanilang palitan ng pag-uusap. Sabi nga dito, sa mabuting balita, na tinatawag siya ng Kanineya pero hindi siya man lang kumibo ni gaputok. Hindi talaga nagsalita ang Panginoon. At yun na nga, lumapit sa kanya mga alagad, sabing pansinin niyo naman para umalis na kasi nga maraming taong naghihintay sa Panginoon. So nag-ingay yung babae, tinawag ang pangalan ng Panginoong Hesus. At ang sabi niya ng Panginoong Hesus, sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lang ang mga ako sinugo. Tapos lumapit sa kanya yung babae at lumuhod sa kanyang harapan yung babae. So, imagine mo na lang yung eksena na yon. At nagmamakaawa siya. Nagmamakaawa talaga siya. Alam mo, yung isang tao kapag lumuhod na yan, sobra na yung pagsisisi niyan eh. O sobra na talaga yung pangangailangan niya ng tulong eh. Biro mo, alam natin ang dapat nating luhuran, ay ang Diyos lang. Hindi tayo pwedeng lumuhod sa tao ha. Talagang Diyos lang. Kapag niluhuran mo ang Diyos, ibig sabihin talagang suko ka na. Amen? Naniniwala ka sa Kanya. At ano ba yung inilapit ng babae? Kasi itong babae to, meron siyang anak. At yung anak niya, may yung bang sinasapian ng demonyo. Amen? Imagine mo naman, yung mga pinapagaling ng Panginoong Hesus, yung mga bulag, nakakakita, pilay, nakakalakad. Pero medyo mabigat na mabigat na himala to. Yung saniban ka ng demonyo. Kakaiba yan. Talagang hindi basta-basta napapagaling yan. Talagang kailangan mo ng talagang malaking pananalig sa Panginoon. Amen? So nagkaroon sila ng palitan ng usapan, no? At yun nga po, ang sabi dito, ngunit lumapit sa kanyang babae, lumusa harapan niya at ang sabi, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus,
Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa tuta. Amen? So, kung isipin nyo, napakatalinghaga naman ng sinabi ng Panginoong Hesus, no? Na parang halimbawa, ikaw kausap ng Panginoong Hesus, lumapit ka sa Kanya. Tapos sasabihin, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Amen? Alam niyo po, syempre, bilang tao, mahal natin ang ating mga anak. At hindi mo naman siguro uunahin pakainin yung tuta mo o yung aso mo bago yung anak mo. Pero hindi namang literal yun na ibig sabihin ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin, tayo mga tao, anak tayo ng Diyos. Tayo yung pinakamagandang nilikha niya. No? Nilikha niya ang lahat, ang langit, ang lupa, ang liwanag, ang mga hayop, lahat, mga halaman, lahat na nilikha na yan. Pero, tayong anak ng Diyos, tayo yung pinakamaganda na nilikha niya. Pero, bakit ganun? Ngayon lalo na sa panahon na ito, para bang masahol pa tayo sa hayop. Amen? Alam natin nilikha ng Diyos ang hayop. At ang hayop ay walang free will. Hindi sila makapagsalita. Hindi nila magawa yung ginagawa ng tao. Kaya nga tayo daw yung mataas na uri ng hayop eh. Kumbaga, hindi naman hayop yung literal. Kumbaga, tayo yung yung talagang may pag-iisip, nakakapag-decide, pwede tayong maging Christ-like. Amen? Meron tayong free will, pwede tayong gumawa ng mabuti at masama. Pero sa panahon na ito, sa mga kasalanang ginagawa ng tao, masahol pa ang tao sa ugali ng hayop. Ang hayop, alam niya ang nature niya eh. Alam niya kung sino yung kapartner niya eh. Alam niya kung saan siya, kung ang baboy, alam niya kung saan siya masaya. Ang ibon, alam niya kung masaya siya pag siya inilipad. Alam ng hayop ang nature. Pero ang tao, kumisan, alam ng mali, ginagawa pa. Amen. Nagiging makahayop ang ugali. Ang masama, nagiging makademonyo na. Sapagkat sa nangyari sa mundong ito, iniiba ng tao yung gusto ng Diyos na gawin nating mabuti. Yun ang sabi ng Panginoon. Then, sumagot yung babae. Sabi ng babae, tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit, ang mga tuta may nagsisikain ng mga mumong nalalaglag sa kanilang Panginoon. So, hindi ito naman siya literal, no? Alam din naman natin kung nilagyan natin ng senaryo sa isip natin, halimbawa may tuta ka, no? Meron kang aso. Hindi ba, halimbawa, kain tayo sa mesa, no? Di ba minsan yung alaga natin aso, lalapit siya, kakawag-kawag yung buntot. Masaya na siya pag inaabutan mo siya ng mga mumo o kung ano mang makakain mo sa kanya. Di ba? So, ibig sabihin doon, kahit may pagkakaiba ang tao at hayop, masasabi natin na minsan ang hayop, kapag tinapakan mo na hindi sinasadya, kakagatin ka niyan. Amen? Hindi yan mag-iisip na, teka muna, bago kita kagatin, amo kita. Hindi. Ang hayop, pag nasaktan, talagang lalaban yan. Hindi ka mukha ng tao, pag tayo nasaktan, pwede tayong mag-control. Pwede tayong mag-isip, teka, hindi mo na ako lalaban dito, mapatay ko itong makukulong ko. So, meron tayong free will. Pero, kung sakali naman na tayong tao ay nagiging makahayop na yung isip natin, pwede naman tayo magbalik sa magiging makataong pag-iisip. Amen? Na hindi tayo magtsatsaga sa mga mumo o mga tira-tira na lang na ihagis sa atin ng mundo, kung ano-ano yung mga binibigay sa atin, na sige, tinatanggap natin, na okay na sa mundo ang divorce, okay na sa mundo ang yung tawag dito, abortion, okay na sa mundo ang same-sex, okay na sa mundo yung, diba? Sabi ng Panginoon, hindi pa ulihang lahat. Kahit gaano tayo kasama na tao, pwede tayong maging kawangis ng Panginoong Jesus. Amen po. Kaya nga, nung marinig ng Panginoong Jesus yung sagot ng Kanineya, siya ay bumilib. Bumilib siya. Kasi parang naramdaman ng Panginoong Jesus na, may alam to ah. Alam niya na ako'y nagpapatawad. Alam niyang pag lumapit siya sa akin, mapapagaling ko yung kanyang mga kahinaan. Alam niya na kapag lumapit siya sa akin, mapapagaling ko yung demonyo, mapapaalis ko yung demonyo na naaalihan yung kanyang anak. At ang sabi ng Panginoon doon sa babae, napakalaki ng iyong pananalig. Amen? Napakalaki ng iyong pananalig. Mangyari ang hinihiling mo at noon day gumaling ang kanyang anak. Biro mo ha?
Kapag ang Panginoong Jesus ay nagpapagaling, sabihin natin nagpapagaling ang Panginoong Jesus, kailangan dalhin mo yung halimbawa yung pilay o kaya yung bulag doon sa kanyang harapan para ito ay mapagaling. Amen? Pero itong inilapit ng babaeng Canaanea, hindi niya dala yung anak niya. Actually, yung anak niya naiwan sa bahay nila eh. Hindi naman niya binitbit eh. Ang hirap naman siguro bitbitin mo yung sinasapian ng demonyo eh. Hindi mo kaya yun. Baka ikaw hibalibag mo sa taas, no? So, nasa bahay, maaaring yung anak niyang babae nakagapos. Kasi syempre, nagwawala eh. Nasasapian ng demonyo eh. So, nandun yung kanyang anak. Pero lumapit, kahit wala siyang dala, kahit hindi niya dala yung anak niya, talagang lumapit siya sa Panginoong Hesus at humingi ng kagalingan. Humingi ng kagalingan para sa kanyang anak. Amen? So kakaiba, no? Hindi niya dala yung gusto niyang pagalingin o gustong makas out yung demonyo. Nasa bahay, malayo. Hindi pa nga nakita ng Panginoong Hesus kung ano ba itsura nung papagalingin ko. Amen? Pero ang nakakatuwa dito, napakapangpangyarihan ng Panginoong Hesus. Hindi kailangan dalhin sa harapan niya para pagalingin niya. Ang tinignan ng Diyos, ano ba yung paniniwala mo sa akin? Ganon ka ba kabilib sa akin? Amen? Alam niyo kung ano yung mga tatlong katangian na nakita dito sa babaeng Canaanea na dapat nating tularan? Amen? So bago tayo magpatuloy, ang ating nga palang hashtag ngayon is unconditional faith. Unconditional faith. Malalaman niyo kung bakit unconditional faith maya-maya. So, ang tatlong katangian ng babae is una, siya ay merong mercy. Alam niya yung salitang habag, awa. Alam niya yun. Una sa lahat, alam niya na maawain ng Panginoong Hesus. Kaya siya, alam niya na maaawa sa kanya ang Panginoon. Pangalawang, makikita mong katangian ng babae is, meron siyang tinatawag na pagiging mababa ang kalooban. Humble siya eh. Kamukha ng Panginoong Hesus, humble, kahit anak ng Diyos talaga nagkatawang tao para tayo iligtas sa mga kasalanan. So, napaka-humble nung babae. Kasi bakit? Lumuhod eh. Lumuhod siya sa Panginoong Hesus. Wala pang ginagawa Hindi pa pinapagaling ang kanyang anak. Lumuhod. Tayo minsan, saka tayo luluhod at sasamba sa Panginoon pag nakita na natin may ginawa eh. Amen. Sabi nga nila naniniwala lang ako na naghihimala ang Diyos pag nakita ko na. Parang sinasabi mo na, to see is to believe. Pero hindi yun ang gusto ng Diyos. Instead of to see is to believe, is to see. It is to believe. Because then you will see. Okay, ulitin natin Sa tao, to see is to believe. Pero sa Diyos, ang gusto ng Diyos, you believe, then you will see. Kailangan maniwala ka muna para makita mo yung gusto mong makita. Sapagkat sabi sa Bible, mapala daw ang mga taong may malinis sa puso kasi makikita nila ang Diyos. Kaya hindi natin makita-kita ang Diyos kasi may karumihan ang ating mga puso. Amen? May karumihan yung ating puso kaya hindi natin makita eh. Hanggat marumi ang puso natin, hanggang makahayop yung ugali natin, hindi natin makikita ang presensya ng Panginoon. So, ang babaeng ito ay talagang nagmamakaawa sa Panginoon. Sa dami-dami ba naman ng pagagalingin ng Panginoon, mangangaral pa siya. Pero tinanong siya ng Panginoon, bakit ano ba kailangan mo? Although alam na ng Lord, no? Kung ano kailangan niya. Sabi ng babae, Panginoon, tulungan po niyo yung anak ko. Naaalihan po siya ng demonyo. Hirap na hirap po na yung anak ko. Amen. Alam niyo po, sino ba namang ina ang hindi ibibigay ang kanyang buhay? Kung pwede nga lang tayong mga nanay, tayo na lang yung magkasakit. Kesa makita natin nagkakasakit ang anak natin, how much more pa kaya yung pong anak natin na sinasapian ng demonyo? Baka sabihin natin, ako na lang yung sapian ng demonyo. Amen? Ganon ang pananalig ng babaeng Canaanea. Meron siyang pusong ina. Wala siyang pakialam kung mapahiya siya o hindi siya pansinin ng Panginoon. Kasi noong unang nilalapitan niya ang Panginoon, hindi siya tinutugon eh. Kaya pala siya hindi agad sinasagot o pinansin. Kasi tinitingnan kung gaano siya katyaga na maghahabol sa Panginoon. Amen. So, ganun na lang nangyari, no? Talagang nagmamakaawa yung babaeng Canaanea. At masasabi natin na, wow, ibang klaseng pananalig to, sabi ng Panginoong Jesus.
Iba to. Biro mo, hindi ko pinansin pero hinabol pa rin ako. Lumuhod pa sa akin na hindi ko pa pinapagaling ang kanyang anak. Talaga namang naniniwala na ito'y gagawin. Hashtag unconditional faith. Kinakamusta tayo ng Panginoon. Ano na ba ang klase o quality ng ating faith kay God? Lalo na sa panahon ngayon na tayo dumadamas ng coronavirus. Mas lumalim ba yung faith natin o bumabaw? Ang Diyos ay hindi naghahanap ng maliit na pananampalataya. Ayaw ni Lord ang small, medium, large, extra large. Hindi. Sapagkat ang hinahanap ng Diyos ay isang pananampalataya na walang kondisyon. Yung ba tipong, sige Lord maglilingkod lang ako sa iyo pag pinagaling mo yung anak ko. Sige Lord, magsisimba lang ako kapag hindi ako natanggal sa trabaho. Ibang, tuwing tayo ay hihingi o nakikipag-usap sa Diyos, kailangan may gawin muna siyang pabor bago tayo maniwala, bago tayo sumunod. Pero kamukha ng babaeng Canaanea, hindi siya ganun. Unconditional ang faith niya. Lumapit siya, nagbakasakali siya, pero buong puso niya. Na kahit hindi gumaling, halimbawa, hindi gumaling yung anak niya, nilapit niya sa Panginoon, hindi pa rin siya mawawala ng faith kay Jesus. Susunod at susunod pa rin siya. Ganyan tayong mga tao. Nawawalan tayo ng tiwala sa Diyos kapag feeling natin parang pinababayaan na tayo ng Diyos. Pag feeling natin, bakit ako may sakit? Ba't yung isa hindi? Yung kakilala ko, ang sama-sama, yumayaman. Ako, halos masunog na yung kilay ko sa pagtatrabaho. Ayaw. Mapudpud na yung tsinelas ko. Ayaw kung hindi ako naasenso. Minsan kinukumpara natin yung buhay niya sa buhay ng iba. Hindi, very, very conditional yung love natin. Minamahal natin isang tao. Conditional, hindi sabihin, may kondisyon. Pero, hindi ba natin naisip na mismo ang Diyos Ama ang nag-utos na mahalin natin ang ating kapwa kamukha ng kanyang pagmamahal? May 10 utos. Amen? Alam na natin yung mga 10 utos na yan, di ba? Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya, ibigay mo yung amatin na, etc. etc. After ng 10 utos na yan, naging 2 utos na lang. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. At ang una doon is ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat. Buong puso, isip, kaluluwa, lakas. Ngayon, ginawa na lang isa. Ano yung bagong utos? Ang bagong utos ay ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. That's unconditional love. Amen? Minamahal tayo ng Diyos kahit napakasama nating tao. Kahit ni thank you, bago tayo kumain, hindi mo lang tayo thank you. Pagkagising natin, iba na agad ang nasa isip natin. Cellphone ka agad ang hawak. Minamahal tayo ng Diyos kahit ganito tayo, nasa kondisyon tayo na lagi natin siyang sinasaktan. Pero ang sabi ng Diyos, ang dami kong binibigay sa iyong pabor. Kapag nagkakasala ka, pinapatawad kita. Binibigyan kita ng chance. Pero pag yung kapwa mo nagkasala sa'yo, hindi mo mapatawad. Anong klase yun? I'm giving you forgiveness. Nagbibigay ako ng love sa'yo, ng pag-asa sa'yo. Pero pag nakamtan mo na, hindi mo maibigay sa iba. Unconditional faith. Iyan ang pinakita ng babaeng Canaanea. Ang gusto ni God, unconditional faith. Hindi fake. Hindi fake. Magkaiba yung faith sa fake. Fake tayo eh. Nagiging fake tayo kay Lord eh. Minsan hihingi tayo ng tawad, maya-maya, ayan na naman, gagawin na naman natin kasalanan natin. Kasi alam natin, hihingi na lang ako ng tawad kay Lord. Patawarin naman ako niyan eh. So, di ba? Fake yung pag-faith natin sa Kanya, pananampalataya natin sa Kanya. Hindi natin alam na paano na kung abutan tayo ng kamatayon ng second coming ni Jesus. Tapos fake pa rin ang ating pananampalataya sa Kanya. Mahirap mapunta sa eternal punishment. Amen. Kaya samantalahin natin ang pagkakataon na nagkakaroon ng ganitong Facebook Live na pinag-uusapan ng tungkol sa Panginoon. Na kahit anong ginagawa mo, kahit nasaan ka, gusto i-reach out ni God ang ating mga espiritu. Diba sa simbahan, limited na lang makakapasok. Halos hindi na talaga makapagkita-kita ang mga kapatid natin sa pananampalataya, mga nagsasama-sama sa gawain. Nalimitahan. Pero kahit nalimitahan yan, yung pagsisimba, yung mga gawain, dapat dito sa puso natin, hindi malimitahan
ang pagsamba natin sa Panginoon. Amen? Huwag nating isipin na, ay Lord, lalapit lang ako sa iyo pag may sakit ako. Yun nga masama eh. Kapag may sakit ka na, tsaka mo nakikita si Lord. Pag wala ka na matakbuhang tao, material na bagay, lalapit tayo sa Lord. Ang babaw. Parang nagiging option lang natin si Lord kapag tayo nasa down moment. Amen? Pero hindi dapat ganun ang pagtrato natin sa Panginoon. Kinakailangan na manalig tayo sa Kanya, kamukha ng na babaeng kaninaya nito. Amen po. Kailan pa na natin gagawin unconditional yung love natin? Na Lord, mahal kita kahit na. Mahal kita. Not because of, but in spite of. Sa buhay mag-asawa, laganap ang paghihiwalay sa buong mundo. Bakit? Hindi nila sinuseryoso ang salita ng Panginoon. Bago ka palang ikasal sa simbahan, sinabi na ng Panginoon sa Biblia, sa Marcos, na ang pinagsama ng Diyos, hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Pero laganap ang divorce, ang hiwalayan sa mundo. Bakit? Sapagkat yung human will ang nasusunod. Nawala yung sumpaan sa harap ng altar na kung tutusin, nagsumpaan silang dalawa kasama ang Diyos. Saksi lang yung mga taong nandiyan yung ninong, magulang, abay, lahat, bisita. Pero higit sa lahat, committed sila kay God. Na sila'y magsasama sa hirap at ginhawa. Pero bakit naghihiwalay? Alam niyo kung anong rason? Because of pride. Pataasan ng pride. At hindi lang yun. Kasi yung quality ng love nila sa isa't isa, hindi unconditional. Minamahal kita, mahal kita asawa ko, may kondisyon ha. Mahal kita kung ganito ka ha. Mahal kita kung susundin mo ko. Mahal kita kung nakikita kong napapasaya mo ko. Paano kung dumating yung time na nagkasala sa yung partner mo? Ay, hindi na kita mahal. Kasi ganito ka. Ay, hindi na, that's the true love. Wala siguro mag-asawang maghihiwalay kung yung unconditional love na ibinibigay ng Diyos sa tao ay binibigay natin sa ating partner. Amen? Hanggat hindi unconditional yung love natin, hanggat sinasabi natin na, I love you because, kasi gwapo ka, mayaman ka, mabait ka. Pero, di ba? Paano na kung dumating yung time na magloko siya? Nawawala yung pagmamahal. Kung tutusin, ang kasal ay sagrado. Kailangan pinaglalaban yan. Kaya mga kabataan, bago kayo pakasal, isipin nyo munang mabuti ng pag-aasawa, hindi lang sa ginhawa. Dumadating yung hirap. At kapag yung hirap ay dumating, doon ka dapat matatag. Doon ka dapat hindi mo iniwan ang asawa mo. Siyempre, kung nagkasala man ng yung partner, isipin mo na siya ay may sakit. Ano yung sakit niya? Sakit spiritual. Lahat tayo may sakit na spiritual, kaya nga nandiyan ang Panginoon upang pagalingin tayo ng kanyang mga salita eh. At gagaling lang tayo kapag ito ay ating sinabuhay. Kaya kapag yung asawa mo, kaaway mo, sinisigawan ka, whatever, intindihin mo na lang na may sakit siyang spiritual at kailangan niya ang Panginoon. Amen? So, unconditional love, unconditional faith. Sa buhay natin ngayon na talagang laganap ang coronavirus, marami nawalan ng trabaho, kamusta na ang ating faith? Unconditional pa rin ba? O hindi na? Nawawalan na tayo ng pag-asa. Amen? Ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan. Ito yung nagbibigay ng himala, nakapagbabago ng buhay ng tao. Nakakapagligtas sa mga kasamaan. Kaya kapag narinig mo ang utos ng Diyos na ibigin mo ang iyong kaaway, ibigin mo. Hindi yun literal, ibig sabihin nun, ipabaya natin sa Diyos. Kasi iba pa rin yung meron kang peace of mind eh. Wala kang dinadalang bigat sa puso mo. Hindi naman natutulog ang Panginoon eh. Kung meron mang nakagawa sa'yo ng masama, ibalato mo na kay Lord. Si Lord lang kasi ang may karapatang manghusga. Si Lord lang ang karapatang magparusa. Tayo wala. Kasi yung taong kinagagalitan mo, kamukha mo lang din niya ng makasalanan. At never natin i-compare yung sarili natin sa iba na, ako, nagsisimba ako. Ako, mahal ko yung mga magulang ko. Pero siya yan, nagnanakaw yan. Masama ugali niya. Never. Kasi, sabi ng Panginoon sa kanyang salita, kung
tumutupad ka sa buong kautusan, ngunit lumabag ka sa isa, ay lumabag ka sa lahat. Ibig sabihin, oo nga, hindi ka nga nangangalunya, hindi ka nga nagnanakaw, hindi ka nga, diba, natutupad mo yung 10 utos. Pero pagdating sa isang utos na ikaw pala tawag dito yung, hindi ka gumagalang sa iyong mga magulang, baliwala. Ano yun? Gano'n ba si Lord magbigay ng consideration? No, sige, Brother Frankie, Sister Vivian. O, si Sister Vivian, ikaw Sister Vivian, okay ka ngayon. Naging magalang ka sa magulang mo. Hindi ka nagnakaw, hindi ka nagsinungaling, nagsimba ka pa ng linggo. Ano pa, sinasamba mo ko. Pero pagdating sa ganito, nangangalunya ka pala. Baliwala yung 5. Sapagkat ang gusto ng Diyos, malinis ang buhay natin. Hindi pwedeng yung, gawa tayo ng 6 na katama, pagdating sa isang mali, inaapektuhan yung 6. Amen po. Kasi ang Diyos ay perfecto. At ang gusto ng Diyos, tayo, unti-unti, tularan natin siya. Hindi man tayo maging perfecto, pero nasa isip natin na ma-reach out natin yung kanyang kabutihan. So everyday, sabi ko nga, good, better, and best. Dapat tayo everyday. Amen po. So sana po, meron tayong nakuhang aral doon sa babaeng kanina yan. Talagang napakalaki ng kanyang pananalig. Unconditional faith. Kaya ba natin yun? Of course, kaya natin magkaroon ng unconditional faith. Sapagkat lahat ng tao iwanan tayo kahit yung mahal natin sa buhay kasi may kamatayan. Pero kahit siguro mamatay yung mahal mo sa buhay na mahal mo, pero dahil unconditional love at faith ang meron ka, alam mong may mga bagay na mahirap i-explain sa isip, no? Ang hirap. Kamukha ngayon bakit may coronavirus? Ang hirap isipin. Ba't siya biglang bumulaga sa mundo? Pero may limitasyon lang yung ating pag-iisip. May mga bagay na hindi na tayo natin mapaliwanag kahit gano'n kapakatalino. Na tayong ang Diyos lang ang nakakasagot. At alam mo kung anong sagot ng Diyos dyan? Magtiwala ka sa akin. Bigyan mo ko ng unconditional love, unconditional faith, unconditional hope. Lahat ng unconditional, ibigay mo sa akin, sabi ni Lord. At doon mo makikita ang kasagutan kung bakit nangyayari sa buhay mo ngayon yan. Amen? Marami tayong mga tao na araw-araw naliligaw na parang tupa, pero hinahanap tayo ng Panginoon. At ang makasama ang Panginoon sa hapag ng kanyang kainan na ang pinagsasaluhan ng salita ng Diyos, napakapalad natin sapagkat hindi lahat ng tao gustong makarinig ng salita ng Diyos. Walang interes. Mas gusto pa nilang manood ng TV ng matagal. Mas gusto pa nilang mag-chismis, uminom ng alak. Pero pagdating sa salita ng Diyos, ayaw nila yun. Amen? Pero kung ikaw ay naramdaman mo na yung unconditional love at unconditional faith, pwede na natin sabihin na ikaw pala isa parang yung babaeng kanina na meron siyang naramdaman niya yung habag ng Diyos, nagpakumbaba siya, at talaga namang masasabi natin, ipinakita niya ang kanyang pananalig sa Panginoon na, Lord, kay gumaling man to ko hindi, ang aking anak, maniniwala pa rin ako sa iyo. Sa buhay natin, nasa pagsubok man tayo ngayon, dapat sabihin natin, okay lang Lord, hindi mawawala, hindi mababawasan, mas madadagdagan pa ang aking unconditional faith sa iyo sa panahon na lalong ako'y nasusubok. Sapagkat ang pagsubok, tayo ay nililinang. Nililinang tayo ng Diyos. Pin-purify tayo through pagsubok. At sa mga bawat pagsubok na napagtatagumpayan natin, dahil meron tayong faith kay Lord. At hindi lang pala basta plain na faith. Ang gusto ni Lord yung unconditional faith. Very unlimited na faith. Amen. Sana po na-bless tayo sa araw na ito. At alam natin na nangyari ang himala sa babae. Gumaling ang kanyang anak na naalihan ng demonyo. At talaga namang nagpuri siya lalo sa Panginoon. Kaya kung ano man yung mga dinadala natin sa puso ngayon, alam na alam ni Lord yan.
Kung pinagdadasal mo na gumaling ang mahal mo sa buhay at namatay, huwag ka magdamdam. Maaaring magdamdam ka bilang isang tao dahil nakasama mo siya, mamimiss mo siya. Pero huwag kang magdamdam spiritually na, yes Lord, naiintindihan ko ang plano mo. Kinuha mo siya kasi oras na niya. Lahat naman tayo pupunta dyan. Yung bang lagi mo maiintindihan ng Diyos, kahit minsan hindi mo na maintindihan bilang isang tao ang nangyayari. Yun ang gusto ng Panginoon eh. Yung kahit minsan na problemado ka na nga sa pera, problemado ka na sa asawa mo, sa anak mo, pero hindi makita sa mukha mo. Sapagkat yung unconditional faith mo, ang nangingibabaw. Ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng kasiyahan. Ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng kaligayahan, ng pag-asa. Amen. Tayo pa magkaroon ng closing prayer. Maraming salamat po Panginoon sa iyong mensahe. Tunay nga na nagtitingan mo kami. Ano na ba ang estado ng pananalig namin sa iyo, Panginoon? Nawa, kung nag-umpisa kami sa maliit na pananalig, lumaki ng lumaki to, lalo na sa panahon ng pagsubok, lalo na sa panahon nito, Lord. Hindi yung ayuda sa gobyerno ang aming hintayin na kung tutusin ngayon, wala na talagang ayuda. Kundi yung ayuda ng iyong mga salita ang tutulong sa amin, magpapalakas sa amin. Na bagamat magdusa man kami dito sa mundo, ngunit sumamba kami at naglingkod sa iyo, nanari sa iyo, Panginoon, unconditionally. Bubuksan mo ang pinto ng langit upang kami tanggapin. At sa harapan mo, sasabihin mo sa amin, magaling na katiwala, halika, pumasok ka sa aking kaharian. Sana masulat sa Book of Life o sa aklat ng buhay ang ating pangalan. Yun ang pagkamitiin natin. Yun ang pangarapin natin paano tayo makakapasok sa langit. Sapagkat dito sa mundo, tayo naging nakiki-apartment lamang. Pansamantala lang. Ano man ang meron ka ngayon, huwag mo ipagmalaki. Isang kisak mata lang ng Diyos, kaya niya yung bawiin. Ano man ang meron ka ngayon, kayamanan, kasikatan, pamilya mo, ano man yung mga properties mo ngayon, buhay natin, pansamantala. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Lord. Naka-quarantine tayo ngayon para hindi magstay lang at home, kundi bigyan natin ng panahon ang Diyos. Sana po, sino po man sa inyo na may sakit pisikal, in Jesus' name, ipuin po kayo. Patatagin niyo ang inyong pananalig, ang inyong unconditional faith kay Lord. Pero higit sa lahat, ang ating mga spiritual na kasalanan, yun ang ating ipagaling, ilapit sa Panginoon. Dalangin ko ngayon yung mga pamilya na ingatan sa coronavirus, kayo din po sa amin. At nawa yung mga desire ng puso nyo, masunod according to God's will. Maraming pong salamat, Panginoon. At ang lahat ng ito, dalangin ko sa Ama. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, patuloy ng Espiritu Santo. Amen. Salamat na anak ko, Santo. Amen, yes. So, maraming pong salamat sa pakikinig ng Wednesday Gospel. Naway na bless po tayo. At naway mapagnilayan natin na mabuti ang Diyos. Hindi siya nagbabago kahit kailan. Tayo lang lagi nagbabago. Depende sa weather. But ano man yung problema natin, ilapit natin sa Panginoon yan. Magtiwala tayo, hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Amen po. So, makinig po tayo sa huling song. Heal me, O Lord, and I will be. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing with me. Heal me, O Lord, and I will be healed.
Jeremiah 17:14 says, Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved, for you are my praise. Nobody would doubt if Jesus touched you at this moment, that you would be healed. You know, the same power is inherent in God's Word. When His Word touches you, it brings healing. His Word will not return void, but it will accomplish the purpose for which it's sent. He sent His Word and healed us. Let's sing it back to Him, and let His healing come as we sing it. Heal me, Lord. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Oh, heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. You are the one I praise. So maraming pong salamat. At kung ibibigay pa ni Lord yung August 6, 2007, yung Thursday Gospel po, muli sama-sama tayong maglilay ng salita ng Panginoon through Facebook Live. Kumbaga, nasa sa atin naman yung decision kung gusto natin na lagi tayong mapaalala ng Panginoon. Upang sa gano'n naman ma-develop yung ating unconditional faith sa Kanya. And of course, maraming salamat Panginoon sapagkat 1 year na po ang The Word of God Facebook Live of Daily Gospel. Nag-start po ito ng August 5, 2019 at ngayon po ay August 5, 2020. At sana po marami pang taon na tagalin. At dalangin ko na lagi niya akong bigyan ng lakas, physical, lalo-lalo na ng spiritual para gamitin niya to proclaim the Word of God. At yun nga, sabi ko nga, since first year anniversary ng The Word of God, meron akong special na topic na inihanda para i-reveal kung ano bang sikreto na dapat na malaman ng tao para tuluyan na siyang sumuko ng 100% kay Lord. Mamaya po yan, susunod ko yan. Kumbaga, inuna ko lang po itong part 1, ang gospel, ang Wednesday gospel, para sa ganun hindi naman magulo. So, mamaya-maya lang po, pagkatapos kong i-off tong live ko, siguro bigyan nyo lang ako ng mga 15 minutes, medyo magpapahinga lang ako. Tapos yun lang po, susunod ko ng topic yung secret, kung ano yung pwede natin gawing tao para makasunod na talaga tayo sa utos ng Panginoon. And sana po makinig kayong muli, maya-maya lang. And yun po, ito pong gospel ngayon, Wednesday gospel, pwede nyo po yung share sa timeline nyo para maibahagi sa iba. Kasi yung mga Facebook friends nyo po, may mga pangangailangan din niya sa salita ng Panginoon So kung ipopost nyo yan sa timeline nyo, i-repost nyo itong Wednesday gospel, yung mga gospel ng nakaraan, nakakatupad po tayo sa utos ng Diyos na ipalaganap ang mabuting balita. Kasi yung kanyang mga alagad nung araw, kailangan pang maglakad, sumakay ng bangka, nakatsinelas lang, di po ba? Bago ipalaganap yung mabuting balita. Pero tayo, dipindot na lang, one touch na lang. Pwede na natin i-post sa ating timeline, mababasa ng ating mga Facebook friends. Tapos yung mga Facebook friends natin, ipapasa nila, i-repost nila ulit sa kanilang timeline. So, napapalaganap natin ang mabuting balita. At yan po yung tinatawag natin Great Commission. Utos po yan ng Panginoong Jesus. Ipalaganap ang mabuting balita sa buong mundo. And of course, pwede niyo po rin ulit panoorin itong Wednesday Gospel mamaya-maya
Inuulit ko naman po to sa watch party. O kaya punta po kayo sa YouTube. YouTube ko, YouTube channel. I-type nyo lang yung Angelica Dorde. Nandun na po lahat. Yung mga everyday gospel kung yung mga hindi nyo po napakinggan. Meron din pong Facebook page ang The Word of God. Type nyo lang din po yung The Word of God. And meron din pong group chat ang The Word of God. Kung gusto nyo mo ba mapadagdag o magpa-add, i-PM nyo lang po ako. Idadagdag ko sa kayo sa group chat namin ng The Word of God. Actually, malapit na rin siyang maubos eh. Kunti na lang yung pwedeng kong i-add. Kasi lagpas na siya sa maabot na niya yung dami ng yung members. So, may konti pang natitirang slot kung gusto nyo makasama namin kayo sa group chat na kung saan pag-usapan natin yung tungkol sa Panginoon, makakanood kayo lagi kayo ng video about sa gospel, pwede kayong mag-post tungkol sa mga spiritual thoughts nyo, pwede kayong magpa-prayer request doon, ayun yun po, pwede po doon. Basta tungkol kay God, yun po. Muli, maraming pong salamat at maya-maya po tayo muli magsama-sama para sa special na salita ng Panginoon para po sa first year anniversary ng The Word of God. Ako po si Sister Angie, si Angelica Dorde, na taga Bulacan na ginagamit lamang ng Panginoon upang ipahayag ang kanyang mabuting balita. To God be the glory.